Sa kabundukan gumagala si Don Juan na mabagal na lumakad sa mga kabundukan at kapatagan na pasan ng kalungkutan. Pagkatapos na 5 buwang paglalakad at pagtawid sa 7 bundok, pagtitiis ng 7 sakit at pagdurusa, sa wakas ay naabot niya ang kanyang layunin. Doon, nakilala niya ang isang iginagalang na ermitanyo na ang balbas ay umabot sa kanyang baywang, isang tanawing tunay na nakababahala ng pagmasdan. Nang makita ang prinsipe, mabilis na tumugon ang matanda. Sa tagal ng araw na ako'y nanirahan dito, walang nakakaalam na ako'y namumuhay. Ngunit, huwag kang mamangha. Anang prinsipeng kawawa. Ang aking pong pagsasadyay sa utos din ng matanda. Kaya't narito, kapirasong baro niya. Nang makita ang kasuotan, tumango ang ermitanyo at napagtanto niyang mali ang kanyang naunang akala. Hinalikan at tumangi siya sa kasuotang kanyang hawak. Ang mga luha ay dumaloy mula sa kanyang mga mata na para bang angkop na mga sandali. Iyon. At sinabi niya ang mga salitang ito. Jesus ko! Napakamalaking galak ko na makita ang baro mo. Ngunit, ang hindi ko makita ay katawan mong mapaninta. Isang pirasong mamahaling barong ang inilagay sa kanyang dibdib. Saka siya biglang lumingon kay Prinsipe Don Juan. Ano baga ang sadya mo sa iyong pagkaparin? Marangal na ermitanyo, hangad ko po'y tulong ninyo. Tinutuntun kong pilit ang Reino de los Cristales. Kari ang sakdal dikit, kayo ang nakakabatid. Oh, Jesus na Panginoon ko, 500 taon na ako nanirahan dito at malayo sa mga tao. Wala akong pagkaalam sa hanap mong kaharian. Gayunpaman, na maghintay, baka kita'y matulungan. Tingnan kong sa aking sakop, mga hayop kong mapaglibog kung kanilang naaabot kahit ang Kristalinos. Sa pinto ay lumapit na, kampanya ay tinugtog niya. Nagsidating kapag daka madlang hayop sa Armenia. Sa tanang magkakaisipan na lahat niyang tauhan ay nagtanong, kapag kuwan itong ermitanyong mahal. Sa inyong mga paglibot, sa karapangan at bundok, sino ang nakatatalo sa reyno ng Kristalinos? Ang sagot ng kalahatan. Ninoon naming lahat, wala kaming kaalaman sa hanap ng kaharian. Maging ang tinaguriang totoong hari ng Olicornio ay walang masabi tungkol sa kaharian na hinahanap. Gayunpaman, walang tugon si Don Juan. Matyaga at matatag sa kanyang paniniwalang hindi siya maliligaw. Don Juan, narinig mo? Ang wika ng ermitanyo. Ni mga tauhan ko, walang masabi mang ano. Ngayon kita'y tuturan sa 7 kabundukan. Sundin sanang mahinusay. May matanda kang daratnan. Itong baro ko'y dalhin mo. Ibigay sa ermitanyo. Baka sakali ngang ito ang makatulong sa iyo. Noon, inutusan ng ermitanyo ang kanyang napiling ibon na kunin si Don Juan. Ang prinsipe, ihatid mo sa bahay ng kapatid ko. Ang prinsipe ay sumakay sa likod ng piniling ibon. Sa isang iglap, nakarating na sila sa nilalayong destinasyon. Pagkatapos sa paglalakbay, pumunta siya sa marikit na ermita. Nang makita siya ng ermitanyo, agad siyang nagtanong. Ikaw baga kaya'y sino panghasat at manlukso? Matagal ako rito'y walang nakikitang tao. Ang tugon ni Don Juan. Ermitanyo sakdal mahal, loob mo po'y mahusay, ako'y hindi salanggapang. Narito po tignan nyo kay pirasong barong ito. May madalay ermitanyo sa akin nagpaparito. Nang makita ng ermitanyo ang mahalagang kasuotan, ipinatawag niya ang prinsipe at ibinigay ang damit. Nang maabot ito, hinilikan niya ito, umiyak ng mapait. At ang mga salitang binitawan niya ay sobrang nakakaawang pakinggan. Oh, Diyos na darkila, ito'y isa mong himala. Sa dunong mo'y sino kaya ang maaaring umula? Hamak yaring katuahan, maging itong karanasan. Kaya Panginoong mahal, diwa ko ay tiwanagan.
Taong kung ngayoy kabarap ko, kung di ko man mapagsino. Sukat na sa himala mo, makilalang Maginoo. Samantala, si Don Juan nang marinig ito ay napuno ng pagtataka at labis na namanglaw. Namangha at namangha siya sa nakita niyang ermitanyo na mas matanda pa sa kausap niya noon. Ang kanyang balbas ay nakalawit na sa lupa. Ang kanyang buhok ay mahaba at ganap na puti. Ang matandang ermitanyo ay nagtanong. Sino ba ang kinuhanan mo ng mahal ng barong ito? Sumagot si Don Juan. Nasabi ko po kanina, ay sa aking may padala, ermitanyong matanda na. Kung ganun ay sabihin mo, prinsipe, ang sadya rito kung akaya ko, ako'y handang sumaiyo. Nagpapakilala ang ibong Adarna. Ito ay isang mahiwagang ibon sa isang kwentong bayan ng Pilipinas. May kapangyarihan itong magpagaling ng sakit sa pamamagitan ng kanyang awit. Pero ang dumi nito ay nakakabatons ng tao. Sa kwento, 3 prinsipe ang naglakbay para hilihin ito upang pagalingan ang kanilang amang hari. Isa itong alamat na pakikipagsapalaran, kabutihan at tagumpay laban sa inggit at kasamaan. Ang kasal nila Don Diego at Prinsesa Leonora.